At hanggang ngayon po, iniimbestigahan po namin. Sinasabi, bakit hindi tignan kung asan yung pera? Nabanggit ko na po kahapon yon. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this case. Sinabi na rin tayo, hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni David Talyao, for all we know, ay minamadel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya, impossibly mastermind behind not just this kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case. Ang iba pa pong mga issue is yung kay Mr. Pansen Liang, kung bakit siya pinuntahan dun sa kanyang tinutuluyan. Yes, he was invited. We want to confirm he was invited for ito po ay manugang po ni Ginoong ni Ginoong Anson Tan at it was mentioned dito po sa nilabas na statement. And yes, he was invited for questioning in the same manner po na at least 2 more Chinese foreign national were invited to shed light on this issue. However po, nung nirefer po natin yan sa BI, since they are foreign national, the BI issued a mission order dahil meron po silang a certain Pansen Liang with the same name na covered po ng isang mission order. That's why ang BI po retained the legal custody po ni Ginoong Pansen Liang. But on the part of the AKG, we already forwarded a letter sa BID para lang sabihin sa kanila na itong si Ginoong Pansen Liang based sa ating investigation ay wala namang link dito sa nangyaring kidnapping. Bakit po na-involve si Ginoong Pansen Liang? Kasi po from Alvin Ke po ang nag-open po na ay dumaan din po ang pera kay Ginoong Pansen Liang. Kaya makikita ninyo po kung bakit siya napasama po doon. Sabihin nyo, mali ba yung naging aksyon ng AKG? Well, we're conducting a parallel investigation kung nagkaroon po ba ng lapses, nagkaroon po ba ng pagkukulang. But we should not be diverting our focus dito po sa ating investigation. What is clear, kahapon po, natapos kami, alauna ng madaling araw, again, to present, maganda po ang tinatakbo po ng financial investigation. Hopefully po, makakapag-identify po tayo ng at least 2 accounts na po pwede po nating mabigyan po, at least kahit pangalan lang po. The AMLAC AMLC ay on board kagabi at may mga pinakita po doon na update po doon sa ating financial investigation. At yun po yung direction natin in the hope and with the objective po of identifying other players involved in this case and other kidnapping case as well. So yun po yung direction natin po ngayon. Ngayon doon po sa sinasabi po nyo na nilabas po na statement po ng pamilya, yes, we are confirming that the PNP is submitting po yung motion to amend the complaint to remove the name po ni Alvin Ke from the list of respondents po. Yes po, based po dito sa naging case build-up at investigation po ng PNP po ay wala pong direktang ebidensya na maglilik po kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring pangingidnap mo sa kanyang ama po. At if I may add also po, the lawyer of the side po ng wife po ni Ginoong Anson Tan were also present nung nakaraang Monday and they knew also na we made an oral manifestation for the amendment of complaint, but they themselves requested na let us put everything into writing. That is precisely the reason kung bakit nung kahapon po ay hindi ko po ito na-mention because unless and until ma-submit po itong motion po na ito, it will not be form part of the records of the case. So I hope malinaw po yan na sinasabi po natin na again, sinabi ko nga kahapon, in fairness sa side po nila Ginoong Alvin Ke ay nakikipag-cooperate po sila sa investigation. Binigay po nila sa atin yung cellphone po nila. But it took us some time dahil Chinese po yung usapan po between Alvin Ke's side at saka doon po sa mga kidnappers. So we have to look po kay translator para i-translate po. Napakahaba po ng naging conversation po nila from March 29 hanggang April 8 po. So yun po yung at least makita nyo po yung timeline na hindi po PNP ang naglabas po. Sabi nga if we have any intention na i-leak po yan,
doon pa lang po nung Black Saturday na press con po kami, ay nilik po na po namin yung involvement po. But out of the respect sa family po, ay hindi po natin nilabas yan. So, hindi po kami ang nag-leak niyan. Ma'am, magkakaroon po ba ng dagdag na kaso kay David Tanyo for making a false statement linking the son of the victim sa kaso? We are considering that, but you have to also consider na we have to take the whole statement of Alvin Tanyao, not only with regard doon sa sinasabi niya at allegations niya, si Alvin Ke, yung nag-utos sa kanya at may sinasabi pa siyang mga dates doon at mga panahon na nagkita at nag-usap sila. So for that at least doon ay po pwede natin siyang i-consider na nagsasabi or probably even perjury. But doon sa iba, hopefully hindi naman maapektuhan yung ibang mga bahagi ng statements niya wherein he admitted participation doon sa kaso ni Anson Tan, pati rin yung involvement ni Kelly, pati yung involvement ni Richardo at saka ni Raymark. We have to take as a whole yung kanyang statement po. Meron bang someone in mind ng PNP na kung kanino nagmula itong nag-leak, kung sino yung nag-leak itong document? Pinaiimbestigahan na po yan ng ating Chief PNP. He already instructed po yung Directorate for Intelligence and Intelligence Group to look into the matter po. Initially po ay meron po silang ni-report kagabi po kay Chief PNP no magkakasama po kami na yung ay may discrepancy po as to the copy po ng extrajudicial confession na pinakita po doon na yung kopya po ng received copy po ng AKG nung nag-inquest po is different po doon sa pinapakita po doon po sa news report po. At even yung leak nga po na nangyari, nag-start po yan is after po ng preliminary investigation. Nung matatandaan niyo po, nagsalita po yung ating kagalang-galang na SOJ nung Martes po, April 30. And kahapon po, magkakasama po tayo. And that's the only time na sinagot po natin yung issue because nakalabas na po sa news pero hindi po kami ang nagsabi po nung mga about po doon sa extrajudicial confession nga po ni Ginoong David Tanyao. Well, discrepancy ang nakita lang kasi natin, ma'am, yung mabilis na ipinakita yung harapan po nung lumabas po sa news report. But based po sa initial investigation po ng DI is may malaking difference po yung hawak po na received copy po ng AKG versus po doon sa inilabas. Like hindi po, with due respect po doon sa, again, with due respect doon sa naglabas po ng istorya, hindi po ang kami po ang bit niya. Kaya wala po kaming connection sa kanya whatsoever. Probably they have other sources other than the AKG. But definitely, hindi po sa PIO, hindi po sa office po ng spokesperson. But sabi nga natin, kung sinasabi po kasi niya sa report niya is PNP source. So sabihin po natin kung sino yung source na yon. Diba? Kasi wala po sa amin. And sabi nga ni Chief, just tell us kung sino po yun at papanagutin po natin yun. Kasi dapat yung mga ganito pong mga confidential papers po ay hindi po inilalabas. Pero sa director state, ma'am, at saka sa team that put up the story, wala namang mention doon about PNP as the source. Meron po, pinabasahin niyo po doon, ayon po sa aming PNP source. Nandun po sa narrative po ng report. I think yung part na yun, nire-refer tungkol kay Alvin K. Wala about the document, wala about the... Pero yun siguro, sir, yung sabi ko nga, with due respect, kailangan din po nating linawin yon na hindi po ang PNP po ang nagbigay po sa team po nang nag-cover po nung kopya po ng extrajudicial confession po. Sabi nga, if we have any iota of intention na ilabas po at ilik po yan, the best opportunity for us to do that, if we want to have a sensational case po, yun po yung unang-unang nag-press con po kami nung inquest po at humarap po ako mismo sa mga kasamahan natin sa media na may hawak na po kami ng extrajudicial pero hindi po namin nilabas po yun. Parang malinaw lang din, hindi po nakalagay Yes po. na sinasabi sa report na galing sa PNP. Anyway, sa iba na po tayo. Yung kung sinasabi ko na pinaparatahan kayong competent ang PNP, ang AKG, pwede po ba natin directory? Sino po ba nagpaparatan kayo? Well, marami naman po sa akin, hindi naman natin kailangan pang
pangalanan, it's all over it's all over the social media. Ang sa atin lang is I'm just taking the cudgels for the anti-kidnapping group. Me myself is also became the subject of some harsh words, pero tinatanggap po natin yan. Bahagi po yan ng trabaho po natin. Kaya lang bilang tagapagsalita po ng PNP, it is also incumbent upon me to set the record straight na ginawa pong lahat ng AKG yung magagawa po nila para po dito sa kaso po na ito. Kung meron po na lapses, meron pong mga hindi nasunod po sa police operational procedure, then we will address those lapses or missteps po. At ayaw muna po nating lumayo muna ang focus po natin dito sa investigation po. But rest assured po na ang AKG, ang CADG, this is precisely the reason nga po why the PNP created nga po yung Joint Anti-Kidnapping Action Committee po para hindi na lamang po AKG yung nag-iimbestiga kasi malaki po ito. It already involved the national security of our nation, kaya hindi lang basta AKG ang pinapatrabaho. Sabi ko nga po, mga nakasampu na po siguro kaming case conference or even more yung mga short meetings, and it is being attended by no less than the Chief PNP to show na ganon ka-urgent at ganon ka-decisive yung ating Chief PNP, the PNP leadership na gustong masolve po itong kaso na ito. At because of mga revelations po at mga action po ng SITG, hindi lamang po itong kaso ni Anson Tan po ang masusolve po. Marami po tayong kasong masusolve po dito dahil yung mga nakuha po nating mga ebidensya, particularly doon po sa 345 Martyr Streets ay nagmimit po yon doon sa mga ebidensya na ginamit po sa ibang mga investigation. In fact, yung sinasabi ko pong case nung December involving a Chinese national, yung driver niya, almost the same po yung ginawa po kina Ginoong Anson Tan, at yun ang tinitingnan namin, in spite na nagbigay din po yun ng ransom ay pinatay din po. What is the similarity between that case at sa case po ni Anson Tan? Ayun po yung patuloy nating iniimbestigahan. Hindi pa po ito solve, hindi pa po ito close, pero pag sinasabi po natin palagi solve, kasi ang definition po ng solve case ay na-identify na po natin yung mga culprits, nasa custody po natin at na-file po yan. Pero hindi po ibig sabihin na itumigil na po ang PNP sa pag-iimbestiga po dahil marami pa po tayong gustong hanapin dito, lalong-lalo na po asaan po napunta yung ransom money. This is not the typical nga po na ransom kidnapping po ransom na normally before siguro in the 90s, even the 80s, physical na inaabot yung pera, iniiwan doon. But this time around, highly technical po ito, kaya nga po on board na rin po yung ACG, on board na rin po yung AMLAC. We are following po yung money trail with the objective po na ma-identify po natin saan bumagsak kahuli-hulihan po yung money, at yun po yung objective natin na mabawi po yung ransom money. Mas convinced pa ba kayo ngayon na si David Tanyao ay hindi lang main suspect, probably nandun siya sa level talaga ng maximum? Well, with respect to David Tanyao, sir, is definitely he is the major player here. At isa pang major player here, sir, is si Kelly. Sa investigation namin ay lumalabas si Kelly ang may alam doon sa ins and outs pagdating po sa operation ng junket operators, kung paano na itatransfer yan from one player to another until ma-convert yan into, kasi ang may convert yan into cryptocurrency po. So yun po yung direction po natin. Kung meron po bang mas mataas sa kanila, yun po ay patuloy nating iimbestigahan because sabi nga natin, this is a highly organized crime syndicates po. Sa kaso na, ma'am, may lumabas doon na may lumabas sa documents sa DOJ na meron tatlong at-large na suspect sa kaso bukod kay John Lee at saka kay Kelly Tandy. Ano ba ito? Like I mentioned yesterday po, ma'am, na meron pa po tayong intention na mag-i-implead pa po ng ibang mga respondents dito, at
mag-undergo po ng preliminary investigation and case build-up with respect po doon sa mga personalities po na dinaanan po ng pera. Na-mention ko na po ito kahapon na lahat po ng dinaanan ng pera, nagkaroon po kasi ng multiple transfers between and among po doon sa mga players po at identify po nating lahat yan. We already have the names and in fact, we already, the AKG is submitted more motions for inclusion po as list of respondents po, other than those under our custody po. Ito mga Chinese. All foreign nationals po. And just to show how serious po the PNP po in really running after this illicit money po is the PNP is now preparing our position papers strongly recommending for the closure po ng mga junket operators po involved in this case po because nakita po natin na ito po ang nagiging main avenue para linisin po ang mga maduduming pera na nanggagaling po sa kidnapping, illegal drugs, human trafficking, and even pogo-link illegal activities po. Kasi once itong mga kriminal po na ito, at mga sindikato po na ito would feel na there will always be certainty of arrest kapag ka sila po ay na-involve dito at mapipilayan po natin sila at madidestroy po natin lahat po ng apparatus and instrument being used to perpetrate crimes po. I think matitigil po lahat po itong mga illegal activities including mga pogo-link kidnappings, pati na rin po yung ibang mga kidnapping for ransom po. Ito mga ipapasara ma'am or target ipasara yung dalawa na binabanggit. Yes po, particularly yung dalawa po na identified po natin na nagamit po dito po sa kaso po na ito at lumalabas po din po sa investigation po natin, just so you know na gano'n na po kalawak yung ating investigation is nakita din po natin yung possibility na itong sina David Tanliao ay gumamit din po ng mga peking papeles para makapag-acquire po ng Filipino citizenship just like what happened kay sa case of Alice Guo. Lumalabas sa ating investigation na at least twice ay nagkaroon ng late registration itong si David Tanliao. So kasama po yan sa ating iimbestigahan at we are already coordinating with the concerned government agencies to get to the bottom of it dahil napakalawak po nitong anggulo po na ito. Just can imagine po na naglabas-masok po sa mga e-wallets po na yan ang napakalaki pong pondo at there is a possibility na maaaring nagagamit din po ito sa iba. And even espionage activities po ay maaaring magamit po ito. Kaya we want to destroy this apparatus para matigil na nga po itong mga illegal activities because obviously po they are skirting the financial systems of the PNP. Dahil kapag ka ang isang e-wallet po, particularly yung USDT po ay hindi po registered yan sa Pilipinas, there is no way to trace them if it's beyond the jurisdiction po ng Philippine authorities po. So yan po yung mga naging decision na takeaways po natin in investigating this case po.